po sa ating lahat. Salamat po sa bagong pribilehiyo po na pinagkaloob ng Panginoon para po makapagbahagi ng kanyang banal na salita sa ating lahat po dito. Nang tayo po ay habang naghahantay sa kanya, tayo ay patuloy na natututo, no? Kung saan itong natututunan natin ay nawa ay magamit natin sa pang-araw-araw, sa ating pamumuhay, at gayon din sa ating pagbabahagi din ng salita ng Panginoon para ibahagi ang salita ng Panginoon sa iba at doon din para din sa atin, no? So salamat po sa Panginoon dyan. At tayo po ngayon ay mag-aral na ng salita ng Panginoon at as we continue our lesson our series in the book of Luke, I invite everybody to stand and let's pray. And after that, we'll just read yung mga verses at sundan niyo lang po ng inyong mga mata. So tayo po muna yung manalangin. O dakilang Diyos, sa maraming mapangalayan sa lahat, dalangin namin Panginoon na kami nawa Panginoon ay samahan nyo makapag-aral ng inyong mga banal salita. Dalangin namin Panginoon na kayo magturo sa aming lahat na nandito Panginoon. Nawa Panginoon, kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ang bawat isa sa aming Panginoon, nawa bigyan niyo Panginoon ng katalinuhan, karunungan na nanggagaling sa inyo. Kayo Panginoon ang magbigay ng kaunawaan kung ano man Panginoon ang gusto niyong ihayag para sa amin. Gamitin mo lamang po ako Panginoon na tagapagpaliwanag, tagapagsalita mo Panginoon. At nawa Panginoon, ang doktrina mo, ang mga salita mo ay siyang pumasok Panginoon sa aming mga puso't isipan. At kami Panginoon kami rin ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga karumihan, sa aming mga pagkakamali, pagkukulang na dinisin niyo pong Panginoon ang aming mga puso Panginoon. Maraming salamat Panginoon at lahat na ito Panginoon ay aming hiling dalangin na may kapatawaran sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. So magsupo na po kayo. Then sundan nyo na lang po ang mga verses na ating mabasahin. So let's open your Bible in the book of Luke. So from chapter 13. Luke chapter 13. At basahin po natin, or basahin ko po, sundan ninyo ng mga mata, mula verse 22 hanggang 30. No? So, say amen kung nandiyan na po sila. So sabi po dyan, and he went through the cities and villages, teaching and journeying towards Jerusalem. Verse 23, then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. Verse 26, then shall ye begin to say, we have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught us in our street. But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. Verse 28, there shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself thrust out. And they shall come from the east and from the west, and from the north and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. Verse 30, and behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last. So God bless the reading of His Holy Scripture. So, ito po ay patuloy natin pag-aralan. So, if you remember, nung nagbigay din ako ng mensahe, this is also in the Luke of chapter 13.
na kumbaga verse 1 to 6, no? So dito, since pinag-aaralan po natin yung Gospel of Luke, so halos lahat it's all talking about doon sa ministry ng Panginoon na sa atin o Panginoon ng Panginoon sa Kristo dito, paano siya nagturo at and usually sa kanyang pagtuturo lagi nating maririnig is about the kingdom of God, no? Kingdom of heaven, kingdom of God. And if we are talking about the kingdom of God, this is talking about salvation, no? It's always, or if we hear the gospel, we always think or we are telling na ang gospel is patungkol sa ginawa ng Panginoon sa Kristo dito para ipahayag sa atin yung kingdom ng Diyos at kung paano tayo makarating doon, no? So dito, bago natin alamin yung mga points, malapit nating ipaliwanag, no? Ipaliwanag ko bawat verses na ating nabasa at try kong tagalugin, no? So, sabi diyan sa verse 22. So, sabi diyan sa verse 22. And he went through the cities and villages teaching and journeying toward Jerusalem. So, pagka-ani natin dito, sabi ng Panginoon sa Kristo, siya ay, or sabi ng Biblia, siya ay naglakbay papunta sa Jerusalem, and sa lahat ng lugar na madadaanan niya, siya ay nagtuturo, no? Dito sa verse 22, yun yung pinapaliwanag ng salita ng Panginoon sa atin. And sabi diyan sa verse 23, then said one of unto him, Lord, are there few that be saved? So, kung uuriin natin o pag-aaralan natin, bakit kaya natanong ng isang tao yun, no? So, most probably, kasi nga, naririnig niya. Naririnig niya yung mga tinuturo ng Panginoon sa Kristo at dumating sa isang tao, siguro parang sa atin ngayon, ito yung laging tinuturo. Matanong ko nga, Lord, sabi niya, ang tanong niya, Lord, are there few that be saved? Kaunti lang po ba ang maliligtas, no? At and he said unto them, sabi ng Panginoon sa Kristo, strive to enter in the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Sabi ng Panginoon sa Kristo, in Tagalog, pagsumikapan, no? Pagsumikapan. And mamaya, isipin natin, ano po ba yung pagsumikapan? Okay. Pagsumikapan, o pilitin, o kumbaga parang trabahuin ba natin yan? Or, yan. So, strive to enter in the straight gate. Yung straight gate, tuwid na, parang kasada yun eh, tuwid na. No? Actually, in translation, or ang ibig sabihin yun, narrow. Pag sa straight, narrow. No? Ibig sabihin, masikip, mahirap. So, pagka translate yun, yung straight gate na sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito is narrow, mahirap. So, masikip, mahirap, or yan po yung and gate, no, gate. Pag sinabi niya, isip natin, isang pinto. So, ibig sabihin, yung papasukan mo, yung pinto na papasukan mo, or yung gate na papasukan mo, medyo maliit. No? So, kaya sinasabi ng Panginoon sa Kristo, strive. Sabi diyan, pag sumikapan yung makapasok sa loob. And sabi diyan, I say unto you, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Kasi marami, I say unto you that will seek, marami yung gustong pumasok, no? Pero hindi nila kakayanin o hindi sila makapasok. Ngayon, mamaya pag-aralan natin, bakit ba sila hindi makapasok, no? And after this one, dito nagbigay ng parable ng Panginoon sa Kristo, verse 25, when once the master of the house is risen up, pagka daw yung pinuno ng tahanan o ng bahay ay tumayo na at kanya nang sinarado ang pinto, no? Usually, parang sa atin, di ba? Nung araw, actually, kahit ako, no, sa bahay, dito lang naman yata tayo nasanay na yung pinto natin, hindi natin nilalak. No?
Pero sa Pilipinas, ilak mo na yung mga pinto, di ba? Pagkagabi na, matutulog na, inilalak mo. Ano? So, parang ganyan. So, yun yung hinalimbawa ng Panginoong Kristo, yung master of the house, pagka sinarado niya na yung pinto, pag tumayo na siya, sarado na yung pinto, yan, ibig sabihin, sarado na, wala na papasok. No? Pagka gabi na, wala na papasok. And on the time of our Lord Jesus Christ, most probably, di ba, sa mga siguro sa panahon nila that time, which is I strongly believe ganun po yung pinoprotektahan nila pagka mayroong silang mga wall, may mga gate yan no? So most probably pinasasarado yan pagkagabi na para hindi na makakapasok pag inabutan ka na sa labas ka na, hindi na makakapasok kasi baka mamaya may mga kalaban na papasok, no? So yan. So kaya sabi ng Panginoon Kristo diyan na kung saan pag sinarado na yung pinto, and doon pa lang kayo at doon inabutan kayo sa labas. Yan ang sabi diyan. And ye began to stand without. So ibig sabihin, you stand without, nasa labas ka. Hindi ka nasa loob. Pag sinabing without, nasa labas ka. At doon ka ngayon kakatok, and to knock the door saying, Lord, Lord, open unto us. Panginoon, pagbuksan mo po kami. And he shall say, or he shall answer and say unto you, I know you not whence you are. So, sabihin sa'yo na hindi ko alam kung saan ka galing. And doon ka magsasagot, sabi diyan sa verse 26, then shall ye begin to say, at sasagot ka, sabi ng Panginoon sa Kristo, we have eaten and drunk in thy presence. Panginoon, kumakain kami kasama mo, di ba? Umiinom kami kasama mo. And sabi diyan, and thou hast taught in our street. Di ba, Panginoon, nagturo ka pa sa aming kalsada, sa lugar namin. Nagturo ka pa, Panginoon eh. And sabi sa kanya ng Panginoon, but he shall say, at sasabihin niya sa inyo, I tell you, I know you not. Hindi ko kayo kilala, or I know you not whence you are. Hindi ko alam kung saan kayo galing. Depart from me, lumayo kayo dyan, kumbaga sa pito, umalis na kayo dyan. Di ba? Parang pang harsh, no? Umalis na kayo dyan. Depart from me, all you workers of iniquity, kayong mga gumagawa ng masasama. Okay. Verse 28, then shall be weeping and garnishing of teeth. Doon, sinabi ng Panginoon sa Kristo, yung patungkol doon sa kung ano yung mangyayari doon sa mga nasa labas. There shall be weeping and garnishing of teeth. So, ibig sabihin, nag-iiyakan at nangangalit na mangipin when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. So, pag nangangalit na mangipin, nag-iiyakan kayo, pero makikita nyo sa kingdom of heaven, nandoon si Abraham, si Jacob, at mga propeta, pero ikaw mismo wala ka doon. So, sino kausap niya dito? Mga Hudyo. No, maintindihan natin, mga Hudyo ang kausap niya dito. At pinapaliwanag ng Panginoon sa Kristo sa mga Hudyo. Then, verse 29, and they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. So, merong manggagaling sa east or sa silangan, sa kanluran, sa hilaga at sa timog na makakaupo sa kaharian ng Diyos. And behold, there are last which shall be first. Merong mga huli na siyang mauuna, and there are first which shall be last. Merong mga una na sila naman ang mahuhuli. Ngayon, pag-aralan po natin. So, tinagalog ko na, and I hope maintindihan po natin ng mas malalim yung patungkol sa salvation na itinuturo ng Panginoong Hesukristo dito. Kasi una, ang tanong po natin sa ating topic ngayon is, are there few will be saved? Kaunti lang po ba ang talagang maliligtas? Okay? Kaunti lang po ba talaga ang maliligtas? That's the question nung tao na nandoon. No? Na kung saan, if I remember, no, na minsan
ang ibang sekta, naalala ko nung ako'y isang Katoliko, nung pag sinasabi ko yan na bakit kayo lang ba maliligtas doon sa isang sekta na sinasabing sila lang ang maliligtas, no? Pangalanan ko na po, yung INC po yun. Pagka hindi ka daw member nila, hindi ka maliligtas. So, sabi niya, and sinasabi nila, ginagamit nila itong mga ganitong maiiksing verse para masabi, kita mo, ang Panginoon Kristo nagsabi mismo na kaunti lang, hindi lahat. Which is true naman, no? So dito, sabi diyan, ilan lang po ba? Kaunti lang po ba talaga ang maliligtas? Dito, sinabi ng Panginoon Kristo sa verse 24 na kaunti lang, or not totally kaunti lang, pero sinasabi ng Panginoon Kristo, maraming gugustuhin, I say unto you, for many, ibig sabihin, marami ang magugustong maligtas. Okay? Marami, sa verse 24, sinasabi ng Panginoon Kristo, sinagot niya yung tao na marami ang gugustuhin maligtas and will seek to enter in. Gugustuhin nilang makapasok, pero hindi sila makakapasok. Okay? Tandaan nyo, sinasabi, gugustuhin nilang makapasok, pero hindi sila makakapasok. Ano kaya ang meron sa kanila? Bakit hindi sila makakapasok? Okay? So, dito, sinasabi ng Panginoon, sinagot niya yung tao na kung tinatanong niya, Lord, are there few that be saved? Kaunti lang ba maliligtas? Sagot ng Panginoon sa Kristo, maraming gusto na makapasok. Hindi niya sinabing, oo, kaunti lang. Hindi niya sinabing, marami ang maliligtas. Pero sinabi niya, maraming gustong makapasok, pero hindi makakapasok. Yun. Tandaan po natin, ang salvation, sabi ng Panginoon sa Kristo, maraming gugustuhin makapasok, pero hindi nila kakayanin. Bakit? And ang salvation po ba is lahat maliligtas? Kasi if we are talking to other people outside there, lagi nilang sinasabi na kunwari mga hindi talaga nakakapanampalataya pa sa Panginoon sa Kristo, hindi pa nakakilala, hindi pa tumanggap, they don't have relationship with our Lord Jesus Christ, they are not accepting our Lord Jesus Christ being Savior and Lord, usually what they are telling, hindi lahat naman tayo anak ng Diyos. Di ba? Narinig po ba? Hindi lahat naman po tayo. Tapos, ang alam nila, hindi basta ang Diyos ang magliligtas naman sa akin. Alam naman ng Diyos kung desire ng puso ko. Tama? Ano ba yung desire ng karamihan? Di ba? Desire naman talaga ng karamihan. Maligtas, tama? Meron bang gusto mong punta ng impyerno? Of course, wala. Di ba? Yung mahirap dun eh. Pero dito, sinabi ng Panginoon sa Kristo, sinasabi niya, ito yung isang katotohanan na hindi lahat ng tao dito sa mundo ay magkakaroon o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, verse 25, sinabi ng Panginoon sa Kristo na once the master of the house is risen up and had shut the door and ye began to stand without. Ang kaligtasan, inalimbawa ng Panginoon sa Kristo dito, no? Na ang kaligtasan, ito po ay hindi timeless. Tama ba? Timeless. Hindi parang limitless or timeless. Meron siyang time limit. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo? Ang kaligtasan, hindi mo dyan pwedeng sabihin, Lord, bukas na lang po ako susunod sa inyo. Kasi, malakas pa naman po ako ngayon eh. Okay? Lord, bukas na lang kita tatanggapin. Kasi masaya pa ako dito sa ginagawa ko eh. Hindi ko pa naman po kailangan ng kaligtasan. Hindi po siya timeless. No? Ewan ko kung tama yung term ko ng timeless, pero hindi po siya yung hanggang kailan, kahit kailan mo gusto. Okay? Kasi may time frame ang Panginoon. Dito sinabi ng Panginoon sa Kristo dito na when the master of the house risen up and shut the door. So there's a time limit.
Ang time limit is pag sinarado ng Diyos ang pintuan para sa'yo. Most probably, iba-iba, hanggang di pa babalik ang Panginoon sa Kristo, iba-iba yung time limit natin. Okay? Bakit? Ang time limit natin is kung kailan tayo mamatay. Ngayon, ang tanong, alam mo po ba kung kailan ka mamamatay? Ako po ba alam ko kung bukas mamatay ako? Hindi. Bukas buhay pa ako? Hindi ko alam. Ngayon, alam naman po natin sa Pilipinas ano na nangyayari. Nagilindol, tama? Bumabagyo, kung ano-ano na nangyayari sa Israel, sa Palestine. Gera. Alam pa ba nila pagka recently, minsan, di ba, yung mga mag-anakan natin sa Pilipinas, nag-aalala sa atin pag nalaman na, ay, may binomba sa Qatar. Di ba? Na, alam ba natin na kung yung time na yun, pag natulog tayo, hindi ba natin alam na may tendency na yung araw na to or pagtulog natin or mismong in this specific time, hindi natin alam kung ano mangyayari. And only God knows. Intindihan po natin na kung saan para sabihin natin na hindi, okay lang, okay pa naman ako eh. Hindi ko pa siguro. Alam niyo po ang ito po ang sa katotohanan, especially since lahat naman tayo dito ay nakakilala na sa Panginoon. Pero kahit ako po, nung ako'y hindi pa lubos talaga nakakilala sa Panginoon, I take it for granted po yung mga gospel sharing na yan. Kasi parang, may time pa naman ako sa ibang. Hindi ko naman sa totally nire-regret, no? But, less priority mo siya eh. Okay? Pero ito yung dapat na marinig ng mga tao na nasa labas. You never know kung kailan time. Pwede mo siyang sabihin, kaibigan, may time limit po. Kasi may time na sasarado ng Panginoon ng pinto. And this is the time na kung saan pwedeng hindi mo alam, bukas pala patay ka na. You remember yung mga binibigay natin gospel tracts. Yung gospel tracts, we are telling, are you ready? If you die right now. Kaya ang sasagot kagad siya, minsan binibiro po, wag naman po. Kuya naman, nakakatakot naman po kayo eh. Ayoko pa po, may anak pa ako. Pero kailan tayo magiging ready? Tandaan natin, ang pagbigay ng Panginoon, ang isang imbitasyon ng Panginoon para sa kanyang kaharian is hindi limitless or timeless. It has a limit. It's a time limit. Kasi hindi mo alam kung kailan siya darating. Ngayon, sabi dyan, ito lagi nating makikita yan. Yung sinabi dito, na kung kailan sarado sa kakatok. Sa atin, di ba, kahit naman sa panahon natin ngayon eh. Minsan nga, sige, ito, ugali dito sa iglesia eh. Naintindihan, ugali din po ito sa iglesia eh. Pag may church service, sometimes, pag hindi pa time, nandiyan lang din yung labasan din. Tiyatawag na, pasok na po, mag-start na. Ayaw pang pumasok. Pag sa may humarap lang dito, pasok na tayo. Eh what if, kagaya nung naalala ko, no? Nung nag-INC ako, nagdodoctrina, nung uma-attend pa po ako sa INC, talagang yun yung kinaingitan ko dun. Pag nag-start na, sarado na yung pinto, hindi ka na makapasok. Ang gugustuhin mo na lang, kung gusto mo makinig, dikit mo yung tenga mo sa pinto para lang marinig mo yung loob. No? Pero minsan ganun tayo eh. Kung hindi pa nagsasarado, no? Kaliwali, dyan lang tayo sa labas. No? Hindi pa tayo pumapasok. Hindi pa tayo nagpe-prepare. We need to understand that we need to prepare ourselves. No? Okay. So, minsan yan, ang tao ganyan, na kagaya ng sinasabi dito, saka ka palang kakatok. Marami kang time. Pero kailan mo sasabihin? I remember yung biyanan ko, which is sabi nga ng asawa ko, sabi niya, kasi nandun si Sister Lisa nung naalagaan niya yung biyanan ko nung may cancer na. Sabi niya sabi nung biyanan ko sa asawa ko, bigyan lang daw siya ng isa pang pagkakataon ng Panginoon, maglilingkod siya. Though, yun nga, Catholic, devoted Catholic din yun. Pero, sabi nga, di ba minsan, kung kailan ka nakaratay, kung kailan nandun ka sa final,
sa kakahihiling. Lord, bigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon. What if your time, hindi ka na umabot doon? No? Okay. Sabi diyan, tuloy ko po. Sabi diyan, and you began to say, verse 26, and you began to say, we have eaten and drunk in thy presence, that thou hast taught us on the street. But he shall say unto you, I know you not whence you are. Sa ating kaligtasan, di ba sinabi dito, Lord, magsasalita ka. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko kayo kilala eh. Hindi niya tayo kilala, sabi niya, hindi ko kayo kilala kung saan kayo galing. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Pero, magsasalita ka ngayon, mga ngatwirang ka, Lord, di ba kasama mo kami? Kumakain tayo eh. Naintindihan nyo? Kumakain tayo, kasama mo, nagturo ka sa amin, kasama ka namin umiinom. This is, ano yung gustong ihalimbawa ng Panginoon dito? At ano yung gustong ng Panginoon matutunan natin? Hindi dahil kilala natin ng Diyos, tayo ay ligtas na. Intindihan nyo? Hindi po dahil kilala natin ng Diyos, ay pwede natin sabihin, Lord, kilala ko naman kayo eh. Naalala nyo sabi sa James, even the devil believe and tremble. Nanginginig pa sila. Kilala nila ang Diyos. Dito, hindi po gusto kong i-emphasize para sa atin. Minsan, marami tayong nakakasama na uma-attend sa church. Tama? Hindi po dahilan na dahil uma-attend kayo sa church, nakakasigurado na kayo ng inyong kaligtasan. Don't misinterpret me po sabihin, kapatid, ano ibig sabihin? Kaming mga anak ko po ngayon dito, hindi kami ligtas. Hindi ko po ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin, hindi dahil kilala mo si God, hindi dahil umuupo ka nga dyan, nakakasama mo kami, nagkakasama-sama tayo, lumaki sa church, mga anak ko, ako kasi, devoted Catholic kami, so nakakilala ko dito. Nung lumaki na yung mga anak ko at 7 years old, sila kambal, maaga silang tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Si Andrew, nakakasama na namin. Ayan, si Elisha, si Elijah, or yung mga lumaki na sa church. Hindi iyon yung assurance mo na ikaw ay merong kaligtasan. Lagi niyong tandaan yan. Ang Panginoong Kristo, sinabi niya yan, na hindi dahil kilala mo ko, hindi dahil nakakasama mo ko, kilala ko kayo. Or makakarating ka, may assurance ka sa pagtungo sa kaharian ng Diyos. Intindihan niyo po? Hindi assurance na kilala lang natin si God. Hindi assurance na lumaki tayo sa church. Sila di ba, lumaki kayo sa church, diba? Sabi niyo, your family is, right? Yung mga anak dito nila, pastor. Hindi porket anak sila ng pastor, we can say the assurance of their going to heaven. Intindihan niyo po? Kasi ang Panginoong Kristo mismo nagsabi dito. At ang sabi niya doon sa mga taong yon, depart from me. Lumayo kayo. Ye are workers of iniquity. So, ibig sabihin, una, sinabi ng Panginoon, kaunti lang ang maligtas. Maraming gustong maligtas, pero, hindi ko po sinasabing kaunti lang maligtas. Maraming gustong maligtas, pero hindi maliligtas. Pangalawa, pagdating sa kaligtasan, hindi dahil kilala natin ng Diyos, assurance na natin yon sa kaligtasan. Okay? Sabi ng Panginoon Kristo rito, lumayo kayo, ye all workers of iniquity. Dito po natin makikita mamaya yung verse 24. Tandaan niyo po yung verse 24 and verse 27. Na yan. Sabi ng Panginoon Kristo, lumayo kayo, kayong
gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, itong mga tao na to na nakakasama ng Panginoong Hesukristo, mahilig gumawa ng kasamaan. Na sinasabi nila, Lord, di ba kasama nyo kami kumakain? Nagturo ka pa nga po sa amin eh. Tama? Pero ano gagawa nila? Silang gumagawa ng kasamaan. Okay? Ngayon, yung mga hindi ligtas, anong mangyayari sa kanila? Verse 28, sabi diyan, there shall be weeping and gnashing of teeth. May panaghoy o pag-iyak at pangangalit ng ngipin. So, ang sabi ng Panginoong Kristo, doon sa mga taong hindi ligtas, andoon ang panaghoy at pag-iyak at pangangalit ng ngipin. Na kung saan sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob at ang mga propeta, makikita nyo doon. Pero kayo mismo, you yourself trash out. Kayo mismo nandiyan. Sinong kausap ng Panginoon Kristo? Mga Israelites, mga Hudyo. Na kung saan, sa kanilang unang inoffer, sila ang unang pinili. Tama? Sila ang unang piniling nasyon. Sinabihan sila ng Panginoon, silang ibe-bless. Itong mga Hudyo na to, ang ini-expect nila, dahil sila ay nasa angka ni Abraham, 100% yung assurance sila kasi pinangakuan kami, maliligtas kami, sure kami, sapot na kami sa langit. Pero alam naman natin na nakita natin sa history of the Bible, pagka nagkamali sila, pag sumuway sila sa Panginoon, pag hindi sila sumunod at hindi nila minahal, ano ba yung usually ginagawa ng Panginoon sa kanila? Ano ba yung pagsuway na ayaw ng Panginoon sa kanila? Is it only eating the food or it's just eating or yung pag-murder or kasinungalingan or something? Yun lang po ba ang ng Panginoon sa kanila? Hindi. Pag sila ay lumayo sa Panginoon, tama? Pag tinalikuran nila, nagkaroon sila ng ibang Diyos. Tama? Okay. Ngayon, yun yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa verse 28, na ang mga taong hindi ligtas, nandoon yung panaghoy, paghihirap. At pinaliwanag niya yun doon sa mga tao na ito ang madadanasan ng mga taong hindi maliligtas. At sabi niya, kayo mismo, which is yung mga Hudyo. Okay? Pero makikita nyo yung, kumbaga, ang kanila, si Abraham, si Isaac, sa mga propeta, napunta sa kalaharian ng Diyos, pero kami hindi. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon sa kanila. Pero verse 29, ang sabi ng Panginoon, and they shall come from the east and from the west and from the north and from the south and shall sit down in the kingdom of God. Nung una, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang unang tanong ng tao, Lord, kaunti lang po ba ang maliligtas? Sa kanya, ang iniisip niya doon, yung mga Hudyo lang. Sa kanilang mga Hudyo po ba, kaunti lang po ba maliligtas? Kasi bakit? Naalala niyo yung verse na binasa natin nung Luke or sa unang verses ng Luke chapter 13 na kung saan sinabi ng Panginoon Kristo na sabihin na lang natin na mas makasalanan tong mga Galileans, verse 2 ng chapter 13, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans. Sabihin na lang natin mas makasalanan sila kaysa sa lahat ng Galileans because they suffered those things. I tell you nay, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, dahil ba naranasan nila, mas makasalanan sila? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Pero except ye repent, except pumalik kayo sa Diyos, ye shall all likewise perish. Lahat kayo papunta din ng impyerno. Yun yung sinasabi ng Panginoon Kristo. Kaya itong tao na to, sinasabi niya, Lord, kaunti lang po ba ang maliligtas? Ngayon, verse 29, sinabi niya, nung una, sinabi niya, maraming gustong maligtas pero hindi maliligtas. Sabi sa 24. Pero sabi ng Panginoon sa 29, marami ang maliligtas. Bakit? Sabi diyan,
Merong manggagaling sa east, west, north, and south. And which is, kasama tayo doon. Hindi niya pinangalanan na lugar lang ng Israel, pero buong mundo, binigyan niya ng pagkakataong maligtas. Tama? Pero ang Panginoon, sinabi niya, nung una, maraming gugustuhin maligtas, pero hindi maliligtas. Hindi po kakaunti ang maliligtas. Marami po ang maliligtas. Kasi inopen ng Panginoon ng lahat. Kasi from Genesis pa lang, sinabi na ng Panginoon yan. I will bless them. Diba? I-bless niya tayo. Sino tayo? Yung mga lalapit din sa Panginoon. At tayong mga Gentiles ay nakatanggap niyan. Tayong mga hintil. Ngayon, kaya po sinabi diyan, the verse 30, and behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last. Merong mga huli, pero sila yung mga mauuna. At merong mga una na sila yung mahuli. Bakit? Sinabihan sila, which is, ang kausap dito ng Panginoon, usually ito yung sinasabihan ng Panginoon pagtungkol doon sa, there are the last which shall be first, and the first shall be last. Those Pharisees that they are thinking that they knows everything about God, they are following God according to their rituals, but according to their rituals and tradition. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, merong mga huli na siyang mauuna. Sino tong mga huli? Sila pang makasalanan na nakilala ang Panginoon at tumanggap sa Panginoon at sumunod sa Panginoon at nagrepent sa kanilang mga kasalanan at lumapit sila sa Panginoon. Tinalikuran nila ang kanilang pagkakamali at lumapit sila sa Panginoon. Ngayon po, balik tayo doon sa verse 24. And dito po ako magtatapos. Dating walang isisulitin ko po. Verse 24. Ang sabi ng Panginoon, paano ba tayo maliligtas? Kasi sabi ng Panginoon, marami gustong maligtas, pero hindi maliligtas. Pero sinabi ng Panginoon, pagdating sa 29, maraming maliligtas. From north, south, east, west. Sa paanong paraan? Sabi diyan sa verse 24, strive to enter in at the straight gate. Strive. Ngayon, kapatid, anong sabi? Sabi ng Panginoon, strive. Sabihin natin, Father Albert, di ba pag strive, ibig sabihin gawa? Sabi, magsumikap ka, gumawa ka. Gawa po ba yun? Hindi po eh. Kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo, strive. Sabi diyan, to enter to the straight gate. Sino yung gate? Si Jesus Christ. Sabi sa John chapter 10, tama nga po ba? John chapter 10 verse John chapter 10 verse 7. I am the door of the sheep. Tama? 7. Yeah. And Jesus said unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever come before me. Okay. So, sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito, verse 8, siya yung pinto. Kung sino man ang magsipasok. John chapter 10, verse 7. And verse 9, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and forth, and find pastures. Yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo, yung gate. Narrow yung gate. Maliit lang siya. Sino yung makakapasok sa maliit? Sabi niya, siya daw. Maliit. Ano po ba isang katangian pag meron kang, sabi ng Panginoon, pag sumikapan, magsumikap ka,
na makapasok. Okay? May papasukin ka. Ano yung papasukin mo? Si Jesus Christ. Ano po yung ibig sabihin nun? Ang isang taong magsusumikap, meron lang po akong gustong yan. No? Pag ang isang tao po ba na nagsusumikap, mayabang po ba yon? Pagka nagsusumikap ka, minsan, di ba, makikita mo yung pagiging mapagkumbaba ng isang taong nagsusumikap. Tama? Kaya sinasabi ng Panginoon Kristo rito, to strive, pagsumikapan mo, nang merong pagkumbaba. Kaya po sa panahon natin ngayon, maraming sinabi ng Panginoon Kristo na maraming gugustuhin makapasok pero hindi nila kakayanin. Bakit? Marami pong tao ngayon, you are just sharing the gospel, pero sabihin nila, hindi, alam ko na po yan. Ayaw nila. Bakit? They are proud from themselves. Kasi para sa kanila, alam na nila eh. Okay? Para sa kanila, ito na ako lumaki. Sa kanila, di alam ko na po yan. Pero alam niyo po, ito po ang lagi kong napapansin sa mga, para sa akin, tuwing nag-share po ako ng gospel, which is natutuwa ko, pagka kahit hindi po sila Baptist. But once you share the gospel, especially dito sa Almajas, pag may mga fellowship sila, pag nagbahagi ka pa lang dyan, pagka isang born-again Christian community or something, they will open you to share the gospel. Di ba si Sir Gay sa mga dati, ang dami natin, they will open to you. Sige po, magbahagi po kayo. And they are open. At the end, hihingi pa sila ng prayer sa'yo. Pag-pray nyo rin po kami. Yan po, mga ano na rin po kami. Ligtas na din po kami. They are very open. Pero maraming tao po, they are not striving. Because they are not humble. Because for them, kagaya ng mga Pharisees na nakakausap ng Panginoong Kristo, for them, they knows everything. They are Abraham's seeds. Na para sa kanila, ligtas kami. Kaya nga yung sa John chapter 10, na gusto nilang patayin ng Panginoon Kristo, sabi diyan, di ba, anak kami ni Abraham. Alam niyo po yun? Anak kami ni Abraham. Yun yung parang pinangahawakan nila na sila ay ligtas. Parang dito, anak po ako ng isang pastor, ligtas na po ako. Hindi po ganun. Sinasabi ng Panginoon Kristo, strive to enter in. Paano tayo mag-strive? We need to humble ourselves and look to Jesus Christ. Amen? Kilalanin natin siya. Unawain natin siya. Ano nga po ba? Sino nga po ba ang Panginoon? Sino nga po ba yung nagbigay sa atin ng kaligtasan? Sino nga po ba yung ipinako sa krus? Namatay, nilibing at muling nabuhay. Di ba ang Panginoon Kristo? Paano po natin malalaman yon? Kailangan po nating magbasa ng salita ng Panginoon. I-open na kung meron mang tinuturo sa atin ng Panginoon, maging open tayo. Hindi na, we are very proud na, hindi alam ko na yan, basta ako, ligtas na ako. Paano ka naligtas? Nag-pray naman po ako eh. Okay, nag-pray ka. Then, paano pa? Tinanggap ko po siya. Okay. Pero tinanggap mo po siya sa bibig lang o sa puso? Naintindihan niyo po? Sa bibig lang o sa puso? Kasi, pag tinanggap po natin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa puso natin, ang sabi ng Panginoon, you will not walk in darkness. You will walk in light. Kaya po ang sabi dito, doon sa verse 27, all ye workers of iniquity, kayong mga gumagawa. Kasi sabi niya dyan, Lord, di ba kilala kita, kasama ka namin, kumakain kami kasama mo? Nagturo ka pa nga po sa amin eh. Pero hindi ka nabago ng Panginoon. Ang pagbabago ng Panginoon, maintindihan ko po yan.
Hindi ka binago ng Panginoon. Kasi bukas namatay ka na. Ngayon ka tumanggap, pinanampalatayanan mo, namatay ka na bukas. I can say, yeah, you get saved. Pero, namatay ka, pag ang tagal mong namuhay, hanggang sa namuhay ka, tumanggap ka lang ngayon, hindi mo siya kinikilala, you are not striving, you are not attending church, you are not even reading the Bible, you are not asking, you are not praying, you don't have any devotion with Him. Paano mo masasabing nag-i-strive ka na nakatingin ka sa Kanya? Hindi po yung strive na to is gawa. Gusto ko po i-emphasize. Hindi po. Ibig sabihin, kinikilala mo lang ang Panginoon. Siya yung focus mo. Lord, makapasok ako. Magtiyaga ako. Kasama mo. So sana po mga kapatid, we need to strive. Strive habang hinahantay natin ang Panginoon sa Kristo. Yes, we are saved. Pero we continue knowing Him, loving Him, praying Him, lahat po. At sumunod sa Kanya, following Him. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, di ba? If you love me, keep my commandment. Amen? So tayo po manalangin. O dakilang Diyos, Ama namin mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa salita mo Panginoon na nahayag. Salamat Panginoon na ito'y isang naging paalala na naman po sa amin bilang isang mananampalataya mo Panginoon. Na kung saan Panginoon, ito Panginoon nawa ay magamit din namin sa aming pagbabahagi ng inyong banal na salita. Na kung saan Panginoon, ang bawat isa sa amin ay malaman namin na hindi dahil kilala namin kayo, hindi dahil umaattend kami ng church, linggo-linggo, pero wala yung talagang relasyon namin sa inyo. Hindi po yun yung assurance ng aming kaligtasan. Bagkus Panginoon, ang assurance ng aming kaligtasan is yung totoong nasa puso namin kayo. Na kung saan kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba, na kinikilala ka, Panginoon, at sinusunod ka sa aming mga puso. Tulungan mo po kaming mag-strive until na makasama ka namin, Panginoon, ng mukhaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapatid salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristong tagapagligtas namin. Amen.